we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Crowd estimate kan Joint Operations Center sa mga nagruso sa mga Campus Santos sa Naga City kasuudma nag-abot sa 300,000. Mga nagbibisita sa mga Campus Santo padagos pang nanonotaran ngunyan na All Souls Day. Uyan report ni Chris Novello. Niruso kasuudma ang mga pampubliko asin pribadong Campus Santos sa siyudad ni Naga sa pag-obserbar kan Todos Los Santos. Alagad an iba, mas pinili ngunyan na All Souls Day na magpasiring sa mga Campus Santo para magsungko sa saindang mga paryentes na nagtaligod na sa kinaban. Ang balik sugma, duman kami sa San Fernando, duman sa lubingan kang mother side ko. So ngunyan man po, ini-schedule mi siya kay father ni husband. Busy po kaya kami. Tapos po habo mi pong makisabayan sa dakulo na tao. Apwera kan paglikay sa magabat na bulos kan trapiko, asin pagrusok kan mga mapasiring sa sementeryo, mas magiging man subuot ang panahon ngunya na aldaw. Susog sa Joint Operations Center kang Naga City LGU, pinagkakarkulo na sa 300,000 ang crowd estimate sa mga kampusan sa syudad kasuudma. Mayo man subot na naikurit na ang toward incident sa nakalis na 24 oras, asin naging solemn ang pag-obserbar kan Todos Los Santos. Pigsisyerto man kan mga otoridad na mahigot man ginari ang sayadang ipapautob na seguridad ngunya na aldaw. So duwang aldaw ang undas, duwang aldaw man ang satuyang pagbantay sa mga kampusanto. Bako lang sa kampusanto kundi sa mga places of convergence, main thoroughfares sa siniba pang concerns, areas of concerns. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pagbaralikan kan mga biyahero gikan sa kanya-kanyang mga probinsya, nanotaran naman sa Pirang Pantalan asing terminal sa Bicol Region. Ang detalye kaiyan aramunta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, 1,200 sa ng mga pasahero ang kapasidad kan Roro na nagbabiyahe gikan sa San Pascual Masbate pasiring sa Pasakaw Port asin pabalik. Sa naman ang scheduled trip kada aldaw sa parehong destinasyon. Alagad sigon sa embeltong shipping line en kaso man nadakul pang mga pasahero an mawalat asin may available man na oras an ibang Roro pasiring o itong luwas sa indang regular sailing schedule pwede man ining gamiton nganing maibal yung dagat an natatada pang mga pasahero. Pasado alas 8 nin aga kasubagokan mag-abot sa Pasakaw Port ang Roro gikan sa San Pascual Masbate. Sakay kainian nasa 233 na mga biyahero. Ang pamilya ni Ginalyn, day naman pigtapos ang long weekend asin nagdesisyon ng magbalik ngunyan sa Naga City. Ayaw naming maranasan yung nung papunta doon, masyadong marami nakatayo or ang iba naman ay nakaupo na lang sa sahig. Pigaabisuhan man kan Coast Guard Station Pasakaw ang mga pabaralik na pasahero na kung mapupwede, day naman paghalaton pa ang weekend antes magdesisyon na magbiyahe. Nganing maibitaran man na maeksperiensyahan ang suruksukan asin anin kumbenyente nindang pagbiyahe. Medyo mahaba-haba na po yung time ng bakasyon hanggang 5, balikan 6 pa eh. Kaya may posibilidad po na maka-adjust. Sa Daet Camarines Norte, dagos-dagos naman ang pagbiyahe kan mga bus pasiring Metro Manila kung sa hasta Nobyembre 5, fully booked na ang mga reservation. Sigun sa Pirang Bus Company, pairinutan na sanaan sistema para sa chance passengers, tadakulman ang pigtugutan na magbiyaheng bus units. Si Charlotte, antes pa man magbiyahe pasiring Naga City, igwa na daanin pinasigurong round-trip ticket pabalik sa Laguna. Meron na akong masasakyan na sure na, and I can get home
ng time na gusto ko. Nasa 115 biyahe o 7,500 na mga biyahero kada aldaw na ang piglalauman kan manhamyento kan Bicol Central Station puon ngunya na aldaw hasta sa Martes, Nobyembre 7. Ang biyahe man kan bus company sa nasambit na terminal pasiring Metro Manila, fully booked na hasta sa Nobyembre 6. Actually, may mga extra bus na pigdaragdag. And fully booked na din nga ni pati si mga extra bus ninda. Sa sitwasyon ngunyan digdikit sa Bicol Central Station, maririsa nagaro-ordinaryong aldaw sana kan pagbiyahe an volume kan mga pasahero. Alagad at siya nabanggi piglalauman na mapuon naman an build up kan mga mabiyaheng Manila. Puon ngunyan na aldaw hasta sa aldaw nin Domingo an pigaante si parang pagruso kan mga biyaherong bound to Manila sa mga terminal asin pantalan digdi sa bilog na Bicol region. Time to say goodbye na nga ni Dakit sa halawig na bakasyon at sa Lunes balik normal na liwat an klase sa mga eskwelahan asin trabaho sa mga opisina. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Pighapag o pigdulot na kandila para sa kalag saro sa pigihiling na kausa kan pagbungkaras kan kasulo sa sarong residensya sa Goa, Camarines Sur. Pag-obserbar kan Todos Los Santos sa Bicol Region, naging matuninong mansubuot sigun sa BFP asin PNP Bicol. Uyaliwat si Jessica Calino. Naubos na suluan mga gamit sa laog kan kwartong inikan sarong residensya sa sitio Surukol, Barangay Taytay, Goa, Camarines Sur. Nagpapadagos pa man ang investigasyon sa nangyari, alagad saro sa mga pigihiling kan mga otoridad na posibleng pigikanan kan kasulo. Iyuan ipigtulod na kandila kan pamilya kasabay kan pag-obserbar sa Todos Los Santos. According sa statement ng family, sa ibabaw katong plastic cabinet. Pero dahil na kasi baka nagkataon lang na duman din sila kasi may saksakan din na harani eh. Sige ining taman ang mga anggulo for investigation. Sementado man subuot an harong, alagad trapal ang ginamit na kisame kaya marikas na naglakop ang kalayo. Apuera sa nangyari sa Banwaan in Goa, anom na iba pang insidente nin kasulo ang nairehistro sa probinsya nin Camarines Norte, Albay asin Sorsogon po Nobyembre 1 hasta 2. Padagos pa man na piga-aram ang pinuunan kan mga ini. Sigon sa BFP Bicol, mas dikit ang fire incidents ngunyan kumparar kan nakaaging taon na uminabot nin hasta 10 sa parehong durasyon. Naging maganda din naman yung panahon, so talagang napakaraming tao na dagsaan sa mga cemetery natin. Natapos din naman siya na safe naman po, wala naman tayong mga reported na other incident related po dito sa ating Oplan Kaluluwa. Padagos man ang pagantabay kan mga otoridad hasta ngunya na aldaw, urog na tanagkapirang mga residente pa ang nagpapasiring sa mga Kampo Santo para magsulunin kandila. Kadikit lang po ngunyan kaya kang mga tao, saka may mga aking kaibanan, mauran din po kaya kasuod ma'am, kaya ngunyan lang. Sa report kan Police Regional Office 5, generalmenteng nagin matuninong ang obserbasyon kan Todos Los Santos sa bilog na rehiyon. Mayo manin mga insidenteng nairehistro katakod kan aktibidad, apuera na sana nakumpiskar na 15 mga patarom sa pirang Kampo Santo sa syudad ni Naga. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Bagong mundag na umboy nakuha sa sarong subdivision sa Goa, Camarines Sur. PNP asin DSWD Goa padagos pang pigi-imbestigaran ang insidente. Uyan report. Sa kaduutang parte na ini sa Laocan Sarong Subdivision sa Barangay Bagong Bayan, Pequeño, Goa, Camarines Sur, nakuha ang sarong bagong mundag na babaeng umboy. Nakapatos ning itom na jacket asin nakakabit pa ang pusod kan madukayan pasado alas 8 ning aga kasubago sa may gilid sa nakantinampo kan sarong residente na mabakal kutaan na sa haraning tindahan. Ang insidente, tulos man na pigrespondihan kan Emergency Medical Services Team kan MDRRMO Goa asin kan kapulisan. Sa pag-imbestiga po, pag-interview ta duman sa nurse na nagbabantay, yaong pa ang puso dahil pa napuputol pero iba na ang kolor. Kaya medyo may pirang oras naman siguro ini yung inaki. Padagos pa man na pigsususog kan mga otoridad ang magurang kaini o ang taong nagwalat kaini sa lugar. Dinaraan ng boy sa Goa Infirmary para sa maninigong atensyong medikal kung sa insarong inaman ang nagmakulog na padidehon nganing makainom nin breast milk. Nakikipagtabangan naman ang Homeowners Association kan Subdivision sa pigigibong investigasyon sa insidente na nangyari nasa 350 meters subuot ang rayo sa guardhouse. Allow me naman po na mahiling kang police si CCTV coverage kang duman sa guardhouse
And then naghakuyan pa po kami sa ibang homeowners na iguaning CCTV na posibleng makakuha kang anggulo na ito. Sigon kay Adayo, posibleng bakong residente kan sa indang lugar ang kagibo ka ini. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Naisayin ka po mas natatakot sa buhay o sa gadan? Sa buhay po, ma'am. Ayan po, ma'am. Tas sa buhay, kadakol siyang magiginibo pag araw kan. Pero ang gadanday naman yan, mahihiro dyan sa lubungan nila. Sa buhay, kadakol mangyayari pa. Sa buhay, pag itong, takot ka kung maglakaw-lakaw ka, may mag-ano sa imo, arugayan, may magkulgan. Sa gadan, may nakaluluwa naman lang yan. So, syempre sa buhay, kasi commonly, ang fear ng tao yung yung spirit world, syempre. Ang nawawala tayo ng concept na ang focus natin sa living, kasi doon marami pa yung pwede mabago kumpara sa mga deads na wala na mababago sa kanila. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tambak na basura nanutaran sa mga Campo Santo sa Naga City kasabay kan pag-obserbar kan Todos Los Santos kasuudma. SWMO naglilibot na sa mga Campo Santo tanganing hakuton ang mga basura. Uyan report ni Chris Novello. Makalis ang pag-obserbar kan Todos Los Santos, tambak na mga basura ang nawalat sa manay na inilugar. Urog na sa mga Campo Santo sa siyudad ni Naga. Kadaklan sa mga basurang ini, nakatiwangwang sana, kung saan mayorya ang mga plastic waste. Ang iba talaga, ang waste ninda, inaasa sa iba. Siyempre, na yan, nasa mindset na may makolekta man kayan. Pigsyerto man kan Solid Waste Management Office asin kan Sanitary Landfill kan syudad, napadagos ang paglilibot kan sa mga personahe, nga na mahakot ang nasambitan ng mga basura. Si sa private po, maapon man po sinda digdi sa laog kang pero nakasegregate man. Ngunyan na aldaw may mga pamilya pang nagpapasiring sa mga Campo Santo, kaya nangapo na ng mga otoridad sa publiko na imantinirang kalindigan sa lugar, urog na sa pinakadakulang pampublikong Campo Santo sa syudad, ang Naga City Public Cemetery. And si mga basura din po, inuulit mi, kasi may mga trash can pa man dyan, inuulit mi na, i-observe naman gina-recycle, clean as you go. Basura mo, bit-bit mo. Ano po? Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sinabat ang primerong aldaw kan Nobyembre ngunya na taon, nin-anunsyo kan mga oil company dapit sa panibagong aumento sa kada kilo kan liquefied petroleum gas o LPG. 45 centavos kada kilo o 5 pesos sa kada 11 kilograms ang dagdag presyo epektibo ngunya na bulan. Ininaan ikaapat na sunod na bulang aumento sa LPG sa ikatulo asin huring kwarto kan taon. Kanakaaging bulan na Oktubre, uminabot na sa 983 pesos ang presyo kan 11 kilogram na tangke kan LPG. Asin ngunya na Nobyembre, nagpakol na ini sa 988 pesos. Dagdag pasakit man subot ini sa pirang konsumidor na nagagamit na muna ngunyan nin uring tanganing makatipid sa gastos. Garo sir, dadagdagan ang gastos may pag nagtaas ang LPG ngunyan. Kaya garo mahahasal kami sa pagluluto. So mas mas magastos pag compare mo sa uring po. Tang maray pang uring barato lang kaysa po sa almost 1,000 labi ng gasol po. Toscoin iyo ang nagindalan sa pagproklamar kan matukaw na kapitan kan Barangay Salvacion Quegatos sa Nabua, Camarines Sur. Sarong balota na nakabale sa laganan kan spoiled ballots, nagtao subuot nin patas na puntos sa duwang nagdadalaga na kapitan. Uyan report ni Jessica Calino. Susug sa Fair Elections Act, hasta 5 pesos na kada rehistradong botante ang pwedeng gastuson kan mga kandidato sa iyang pangangampanya.
Sa Barangay Salvacion Kigatos sa Nabwa, Camarines Sur, 5 pesos man ang nagdeterminar kung si Saynaan matukaw na kapitan. Unong barangay ang Kan birilangan kaya nin boto kan Oktubre 30, nagtablaan boto kan duwang nagdalagan digding kapitan. Inot nang naglamang nin sarong boto si Antero Servillon, incumbent kapitan. Alagad na diskubre kan electoral board na may saro pang balota na nakalaog palan sa laagan nin spoiled ballots. Laog kaini ang sarong boto para kay Alan Gamban na nagdadalagan man para kapitan. Actually, yung election returns po, wala pa po yung thumb mark na dapat po kasi ang election returns, yung score nila pag meron na, it will be ended ng thumb mark ng 3 EB. We consulted attorney nga na we can still add that vote kasi that official vote is not recognized as stray as mark, spoiled or excess ballot. Aminado man si Tangtang na posibleng daininda narisa na sa salang laagan pala na ilaog kan sarong botante an sa iyang balota. Alagad pagtuong doon kaini, mayo nin nangyaring dayaan asin honest mistake sa naan nangyari. Mientras tanto, Nobyembre 1, duwang aldaw makalihis an barangay and sangguniang kabataan elections. Isinagibo na an Toscoin kan Barangay Board of Canvassers. Tao kay Servillon, agila naman kay Gamban. 1, 2, 3. Ano yan? An pwesto, ki-incumbent Kapitan Servillon man giraray na paduman. Ngayon pong problema sa ko. Kung ididibdibon yan, maapektuhan ang pag. Ano lang niya, parang niya kung sugal ni. Di man kita pwedeng manggana, gabos na duwa. Kaya igwaig din dadaog, igwang nang gagana. Pero nga niya ko, ang sabi ko sa ito, politika lang ni. Pag abot, kan panahon, kung siya ang manggana sa tuya, talagang gabos, aliun to. Tapano nga niya kung mapakarahay ang sa tuyong barangay, kung mag-iriwal kita igli. Nagin matrayumpuman ang nagin Toscoin asin opisyal nang naiproklamar ang gabus na nangganang barangay officials. Presente sa aktibidad ang kapulisan asin ang election officer kan Banwaan. Na-proclaim na po sa mga winning candidates, they have to file their statement of contributions and expenditures with the COMELEC. Pigsasabi na ang gobyernong Maray minapuon sa barangay. Sa Nobyembre 30, opisyal nang matukaw sa posisyon ang nangganang mga kandidato, asin lugod ang sa indang termino, magindalan man, nganing ang mga sala, mapuunan ng maitama. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nagluya dangan dagos na nag-dissipate o natunaw ang low pressure area sa Laugkan Philippine Area of Responsibility. Sigun sa pag-asa, mayo pang bagong raot nin panahon o bagyo na nanonotarang posibleng mabilog sa ngunyan. Sa ibong kaini mapadagos ang pag-uran sa pirang parte kan nasyon huli sa shear line, amihan asin localized thunderstorms. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin pag-uran sa bilog na Bicol region. Mantang ang iba pang parte kan nasyon, posible man na maka-eksperyensya nin pag-uran. Huli sa namate ang pag-uran kasuod mang maagahon, binaha ang parte kan barangay Maingaway sa San Andres, Catanduanes. Nag-abot pa nin hasta sa habayan ang langkaw kan lebel kan baha. Kaya pirang mga harong ang nilaog nin tubig. Huli taharani sa salog asin dagat, kaya pirming pigbabaha ang barangay kung sa ina sa 20 pamilya ang pirming apektado kaini. Alagad igwa naman subuot ni nahihiling na solusyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Banwaan para sa nasambitan ng problema. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa mga residente kan lugar na pirming maglikay asin andam urog na tuyong igwang maraot na panahon. Mga 3:20 ganon. Yung baha, umano na, tumaas na, hanggang baywang na, hanggang dyan. Base sa assessment namin, sir, yung solusyon nun, magkaroon ng mag-dredging doon. Kasi dati naman nag-dredging na doon. Nag-okay na yung sitwasyon. Sir, sa inyo mas takot, sa buhay o sa gadan? Sa buhay man giraray po. Ang gadan naman sa yung magiging ibo ang buhay kadakol pwedeng gibuon sa iyo. So kaya yaon po kami dingon yan para magtaon ng mga
security sa mga nagdadalaw sa mga buhay. Sa buhay po. Mas ano po kasi baka anuin ka, yung saktan. Paano, nakatalikod ka, patirahin ka. Mas ano po yung buhay, patay. Hindi ka anuhin. Sa ano po, buhay po. Yung ano po, yan, kadakol na babaritaan po kung yan na hold up, kung ano man. Kisa sa kadanta, bisitaw mo lang sa inyo, kumapahiling lang sa inyo. Pagka anuan mo kang padasalan mo, mawawara naman sinda. Yun lang po eh. Mayroon po yun. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Saro katao gadan mantang 7 iba pa ang nairido sa magkasuhay na aksidente sa Camarines Sur asing Camarines Norte. Si Rosie Nievan nakatutok. Irido ang 3 katao sa banggaan kan sarong tricycle asin kotses sa barangay San Vicente, Milaor, Camarines Sur. Sigun sa report kan mga otoridad, pigbabagtas kan tricycle ang Maharlika Highway pasiring sa San Fernando. Alagad pag-abot sa lugar, bigla ining nabangga ka nakasunod na kotse, rason para mairido ang driver asin 2 pasahero kaini. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin idinalagan sa ospital ang mga biktima. Sa ngunyan pigahalat pa kan mga otoridad kung masok na din kaso ang mga biktima o iaagi na sana sa areglo ang nangyari. Iyo po, pagkaramdam na po ngayon medyo halawig po sa tuwing bakasyon na po. So, mag-ingat po sa pagmaneho. So, tumbaga po, tandaan ta po itong sinasabing blow baggage po. Gadanan sarong persona mantang 4 na iba pa na irido sa banggaan kan tricycle asin truck sa barangay Tuaca, Basod, Camarines Norte. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, nakakan kan tricycle ni bong na linya na naging rason para mahagop ini kan kasabatan na truck. Sa kusog kan impact, nahulog sa gilid kan tinampo ang nasambitan ng tricycle. Nagsapon in lugad sa lawas ang driver kaini asin nanapat na pasahero na tulos man na idinalagan sa ospital. Alagad pigdeklara ng dead on arrival ang nasambitan ng driver. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Dawa na matean ang pag-uuran sa Catanduanes kan nakaaging aldaw huli sa epekto kan shear line asin low pressure area day ini naging ulang para day madagos ang pag-abot kan Coral Adventure Expedition sa nasambitan ng probinsya. Sa ruining Australian cruise ship, nalunad ang nasa 77 Australian tourist. Enot ining nagpasiring sa Palumbanas Island sa banwaan kan Karamuran antes nagdiretso sa coastal area kan Virac. Tulos man na pinurbaran kan mga turista ang masiram na latik antes nagpasiring sa Kapitolyo para mahiling ang yaman kan isla pag-abot sa culture, arts and heritage. Positibo man ang Provincial Tourism Office na sa paagi kan Australian cruise ship na ini, mas mabibisto pa ang isla asin madakol ang mga turista na mabisita sa lugar. This is a very big opportunity for the island province of Catanduanes para po mas lalo nating mapaigting yung promotion ng ating isla sa lado ng turismo. And we are expecting na after this visit, meron pa pong darating next year. Arestado ang sarong persona makalihis maimbwelto sa pannahabon sa Barangay Sogod, Calabanga, Camarines Sur. Sigun sa report kan mga otoridad, nag-atindir ang pamilya kan mga biktima sa proklamasyon kan mga nangganang kandidato sa barangay asin napabayaan ang harong. Digdi na nagkaigwanin tsansa ang sospek para makalaog asin malalay ang 12,000 na kantidad nin kwarta. Alagad nadakop man giraray ini kan mga otoridad asin ngunyan nasa kustudiya na kan Calabanga Municipal Police Station. Maglikay po kita sa mga parahabon. Malilikay na po ini kung sa tuyang data papabayaan sa itong mga harong, ninday tawo, day bantay. Kung sakali po mahalin man po kita sa tuyang mga lugaring, mangyari po na isecure po sa tuyang mga personal belongings.
Como parte kan pasasalamat sa marhay na serbisyo, 5 empleyado kan gobyerno sa Bicol Region ang pigtawan pagbisto kan Civil Service Commission. Ini kasabay kan ginibong search for 2023 Outstanding Government Workers asin dangal ng Bayan Awards. Kabala sa mga natawan onra ang pirang empleyado gikan sa opisina kan NFA Sorsogon, Disability Affairs Office kan Camarines Norte asin DepEd Tabaco City. Kabale man sinda Sorsogon City Mayor Maria Esther Hamor asin ang dating Chief of Police kan Kamaligan na si Police Major Louis Ordonez. Nakaresibi manin award ang 4 na division offices kan DepEd Bicol asin sarong State University sa Camarines Sur. Ang mga natauanin pagbisto, igwanin na ipahiling asin binilog na mga proyekto na nakasentro sa pagtaunin mas marhay na serbisyo publiko. Mas urog pang nagiinit ang basketball court sa paghampangan kan mga team na nag-aagawan sa pwesto sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Alas 2 nin hapon sa aga, Nobyembre 3, nakatalaan na magbanggaan ang EAC Generals asin Latran Knights. Susundan ini kan laban sa pagultanan kan LPU Pirates asin Mapua Cardinals. Sa ngunya nangengenot man giraray ang Mapua Cardinals sa team standings ngunya na season. Katrina Halili daihunaon na siya mismo ang magibukan stunts kan sa iyang karakter sa Black Rider. Uyan report. Daisubot hunaon ni kapuso actress Katrina Halili nagigibuho niya mismo ang sa diri niyang stunt sa full action series na Black Rider. Day man subot piglalaoman ni Katrina na magiging maaksyon ang sa iyang role asin sa story conference niya na sa nasubuot na aramang harayo ang aktual na karakter niya sa inisyal niyang ideya. Aminado man ining dakulang angat ini sa iya, urog nang natuod siya sa heavy drama. Alagad sa ibong kaini, na-enjoy niya subutan sa iyang pagganap como Romana. Ang tabayanan si Romana sa world premiere kan Black Rider sa November 6, 8 p.m. sa GMA Telebabad. Nagpahiling kan sa indang dancing skills sinda David Licauco asin Juancho Trevino sa pagkasaninda sa sarong TikTok trend. Alagad imbes na mapabilib, napangirit sa indaan fans huli sa daipagsabay kan sa indang dance steps sa If It's Lovin' That You Want ni Rihanna. Simple lang ang magiging papel mo. Mientras tanto, sa huring Webes kan maging sino ka man, mas nagiinit pang mga ganap ang dapat na antabayanan. Mapurbar na naman na pabagsakon kan mga kalaban si Carding. Magtrayumpo daw ang mga ini, asin nanuna daw ang mangyayari sa relasyon ni Carding asin Monique. Aramon iyan at yan 8 p.m. sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 53 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas sa pagserbi sa nasyon.